Siyempre, una natin tatalakay na Attorney Sal itong inyong column for this week sa The Manila Times. Ito yung karugtong po ng inyong nakaraang column last week at ito yung part 2, ang political opportunist and psychopaths abound. Ayan. So, Sandali, Carlo. Paiksiyan na lang natin to kasi napakahaba niyan eh. sige. Si-shortcutin na lang natin ang discussion. Yes. Ang binabanggit ko po dyan, yung una kasi, parang general yung ating pag-discuss, di ba? Sinabi Yes, natin, maraming mga oportunista, maraming nagsisip-sip, at ang kadahilanan dyan eh, para sa kanilang mga personal na interest. Pero wala tayong binigyan ng mga halimbawa kung sino yon. Ngayon dito sa part 2 natin, meron na tayong mga tinukoy, although Yes, hindi attorney. natin ginulanan. Mm. Kaya maglalaro ho tayo ngayon. We'll have a game. Blind Hulaan item. nyo. Hulaan ninyo kung sino ang mga tinutukoy ng artikulo kong ito. Yan. Ang sabi ko po, meron dyan dalawang politiko na ang ginagawa ng mga yan, dalawa sila. Kung matatandaan nyo, nung presidential election noong 2016, itong dalawang politiko ito, nandun sa kabilang partido, hindi yung personality. Mm. Di ba? Tapos, yun na nga, isa pang mayor, tatlo palang mayor sila naglalaban nun, mga dating mayor. Ngayon, sabi po natin, yung dalawang yun, nandun sa isang tumatakbong alkalde. Tatlo sila mamili na kayo kung sino doon. At katunayan, talagang masigasig sila na kinampanya nila. Ang problema ganito, ito kasi isang alkalde rin, Mm. hindi masyadong patok sa survey. Pumatok na lang siya nung bandang the last 2 months, hanggang the last month, talagang umarangkada na. Mm. Ngayon, itong dalawang politiko, nung mapansin nila, delikado mukhang mananalong presidente itong isang to. Kaya ang ginawa po nila, iniwan nila, tinakasan nila to the everlasting dismay nung kandidato nila. Madalit sabi, lumipat sila doon sa mananalo. At nanalo nga. At nakita natin na itong dalawang politikong ito, palaging umaaten ng mga pagdiriwang, mga opisyal na mga aktibidades ng Administrasyong Duterte. Sumasama sa mga biyahe sa abroad. Madalit sabi, Duterte sila. Kaya lang, hindi pa nga natatapos yung halos hindi pa tapos yung pagbaba niya sa Panguluhan. Natapos na. Actually, natapos na. Pero hindi pa natatapos yung panunumpa ng bagong presidente. Itong dalawa, nandun na naman sa kabila. Madalit sabi, nakapasok na naman sila. At katunayan, dahil ang usap-usapan, dalawang ito, ang isa sa pinakamalaking nagbigay ng kontribusyon sa kampanya ng ngayong nakaupong presidente. At sila naman ay nagantimpalaan. At sila ay binigyan ng mga makapangyarihang posisyon. Yan. Yan ang isang halimbawa ng mga tao na dahil gusto nilang manatili sa kapangyarihan sa kanilang mga probinsya, una, sinusuportahan muna nila yung nakikita nilang malakas. Pero nung humihina na, lipat naman doon sila kabila. At nung manalo na nga yung kabila, sila naman, nagpakasasa naman. After that, doon na naman sila sa kabila. At katunayan, pinaghihinalaan nga yung dalawang politiko na yan, na kasama sa pagpaplano, sa pag-aresto, pagdetini, at pagpapatapon doon sa dayuhang bansa kay Presidente Duterte.
Kaya sabi ko doon po sa artikulo, ayan, classic example yan ng mga oportunista. Meron pa hong isa naman, hindi, dalawa rin sila, pero tandem Yes. palagi eh. Ito namang dalawang ito, yung isa sa kanila, nung panahon ng mga kampanyahan, makikita mo kasama niya yung anak ng presidente, isang presidente. Palagi siyang kasama. Naging mga kaibigan nga, kaibigan na kaibigan niya na yung anak eh. Pagkatapos, yung dating nakaupo naman sa isang malaking posisyon, nagkamali na awayin. Siguro, akala niya hindi siya matatanggal. Tinawa niya yung anak ng presidente. O, madalit sabi, ang usap-usapan naman, siya, yung anak, ang naging dahilan kung bakit siya napatalsik sa kanyang makapangyarihang posisyon. At yung kaibigan, o hindi mo alam kung kaibigan, nakipagkaibigan, na palagi sumasama, ay siya ang pumalit sa pwesto. Yung isa naman, yung kanya namang isang malapit din sa kanya ng politiko, aba, dahil sa connection niya na, dahil nga nakapasok na yung isa, o di syempre, nabigyan din ng magandang posisyon sa pangatlong sangay ng gobyerno. At pagkatapos nga ng pagkaritiro niya, siya po ay naging isang LGU, local government official. Alam niyo po ba nangyari doon sa dalawang yun? Madalit sabi, kasama sila sa mga nakinabang sa kanilang pagkikipagkaibigan, pagsusuporta kay Presidente Duterte. Pero, nung inaresto, dinitini, pinatapon, tanong ko sa inyo, may narinig ba kayo dito sa dalawang ito? Kung alam niyo na, ang tinutukoy ko, wala ko kayong marinig na pagtatanggol. Tumahimik sila. Pareho din ng marami sa kanilang nakinabang kay Presidente Duterte na tumahimik. Hindi ho sila nagsalita. Hindi nila pinagtanggol. Hindi nila kinundina ang ginawa ng administrasyon kay Presidente Duterte. Pero ano ho naging gantimpala naman nila sa pananahimik nila, sa pagtakwil nila sa kanilang sinuportahan at pinakinabangan. Di natalo ho sila. Natalo pareho yung dalawa sa halalan. Yun ang naging gantimpala ng taong bayan sa mga hindi marunong lumingon sa kanilang pinanggalingan at tumanaw ng utang na loob. Ayan o. Meron namang isa, ito, sigurado kilala niyo na ito. Palagi nating pinupulaan to eh. Ito napakalapit ho nito. Kilala ni Carlo ito. Kaibigan ni Carlo. Pinakamalapit. Nasa gitna ho siya ng sentro ng kapangyarihan. She is in the center of power. Pero naitsipwera siya. Kaya nung kumandidato, itong kanyang kamag-anak, hindi siya makasama. Hindi siya makasama sa pangangampanya. Ayaw sa kanya. Ba't naman magugustuhan siya? Biro nyo, nag-produce ba naman to ng isang pelikula tungkol sa kanilang pamilya at inapi niya yung kanyang kapatid doon. Inilarawan niya na mahinang klase, na puro na lang party ang inaatupag nita. Madalit sabi, walang kinabukasan. Siya ang bida. Ang problema, naging presidente. Naging presidente. Ngayon, dahil itong taong ito yung tinatawag natin user, manggagamit. Kung saan siya makikinabang, nandun siya. Natatandaan ko ito, lapit sa akin eh. Dahil, inire-refer siya ni Presidente Duterte. Pag may problema siya, tapos siya kay Presidente Duterte. Palaging sagot sa kanya, punta ka Kisal. Tataka naman siya, bakit sa akin siya pinapapunta? Ibig ko sana sabihin sa mukha niya, kaya ka pinapapunta sa akin, ni Presidente Duterte, ayaw niya sa'yo. Dahil napakabalat kayo mo. Pero tinutulungan ko siya. Pero kita nyo, ang nangyari, ako kung kulang ang isang araw para
Isa-isahin ko ang ginawang pagtataksil nito, pagkawalang utang na loob nito. Pagkatapos, nangangalandakan pa po siya na siya raw ay matalik na kaibigan. Best friend forever. Best friend forever. Naku, Diyos mio, perdon. Ni Inday Sara. Pero, sabi niya nga, susundin ko siya hanggang sa dulo ng daigdig. Ano man ang gagawin niya. Kasama ko siya sa hirap at sa ginawa. Yung pala hanggang ginawa lang. Kasi sa panahon ng paghihirap, pagdadalamhati, natatandaan nyo, hindi ko si Inday Sara. Pumunta dyan sa Villamor para bisitahin ng kanyang ama. Vice Presidente ito ng bansa. Hindi pinapasok ng mga armadong kapulisan sa pangunguna naman ng isang higante ng pagka-ignoranteng hindi niya alam kung saan siya pupunta. Pasasunod lang siya ng sunod kahit mali. So madalit sabi, bilang isang kapatid ng isang presidente, at nakaupo presidente, siyempre kahit papano mayroong takot sa'yo, may paggalang sa'yo. Kung siya ba ay pumunta ron, at sinabi niya, sama ko ito, pasok kami dyan, bisitahin namin yung kinukulong nyo, inaresto nyo. Hindi niya ako ginawa yon. Hindi lang hindi niya ginawa yon. Tumahimik siya, hindi siya nagsalita laban sa ginawang illegal na pag-aaresto at pagdiditini. Hindi man lang ho siya nagsalita ng kahit nakatiting upang ipagtanggol ang karapatan ng Presidente Duterte. Kaya alam niyo kung kailan siya nagsalita, gumalaw. Kandidato kasi ito sa Senado nung nakarangalaala. Nung nakita niyang bagsak ang rating niya, Diyos ko, sabi niya, naku, hindi po pwede ito. So ang ginawa niya, naglunsad siya ng investigasyon sa Senado. Nagpabida, madalit sabi. Kaya kinulit niya ngayon yung mga nag-aresto. Talagang pinakita niya, walang nga kayo, mali ang ginawa niyo, illegal. Madalit sabi, nagpabida. Kaya, marami naman siya na bola. Pati nga yung kanyang kaibigan, in-endorse siya. Kaya dahil dyan, nanalo siya. Pero yan yung makikita kung paano ang kanyang pagka-opportunista. Meron namang isa, dami ko binigay na example Di 5 na yan, ha? 5. Actually, marami ho yan, pero ulang ang column natin Yung isa naman, ito, classic din to. Ito, dating empleyado. At the same time, parang naging LGU siya. Pero ang kanyang record, ito ay may problema sa pera. Madalit sabi, ang balita natin natanggal sa isang posisyon. Maliit lang naman, pero dahil mayroong position of trust, may discretion. So, pwedeng mamera. Madalit sabi natanggal sa doon. Pagkatapos, hindi natin malaman kung paano nangyari. Although alam ko, hindi ko lang masabi sa ating programa, na nagkaroon siya ng access doon sa presidente ngayon. Madalit sabi, kumbaga, nakuha yung kanyang pagtitiwala sa kanya at nabigyan siya ng magandang posisyon. Pero hindi ko nagtagal parang 3 buwan lang yata tinanggal na siya dahil sa matindi ang usap-usapan sa katiwalian na ginagawa niya, kung ano-ano mga ginagawa niyang mga dealings na pag kailangan ganito, ang divide mo, pag gusto mo magkaroon ng posisyon sa gobyerno. Madalit sabi, tinanggal siya. Ngayon, dahil naitsapwera siya doon sa kabila, nakakita siya ng pwedeng, pumasok naman dito siya sa grupo ng mga kalaban ng administrasyon. At ngayon, nangunguna, maniwala kayo. At kung magsalita, akala mo champion daw siya ng katiwalian. Tinanggal nga siya sa katiwalian Paano siya maging champion? Madaling sabi, at napapansin natin, pag may lakad itong si BP Sara, nandun din siya, nakabuntot. Kahit na nakabuntot, katabi Kahit saan, punta sa abroad, dito, palagi siya nandiyan sa mga rally-rally. Madaling sabi, gusto na naman niyang makabalik sa pwesto at ginagamit niya na naman itong nakikita na maaaring landslide pa nga ang panalo nito. Baka sakali pag kumandidato siya na naman dahil natalo siya, manalo na siya this time.
Pareho rin yung yan ng isa. Ito matindi rin to. Ubod ng yabang, napaka madaldal. Kung pumorma, akala mo magaling. Pero kung kag naman. Pero magaling din man bola. Mabubukadero din. Nabobola niya. Naging pang tagapagsalita ng isang partido. Pero ganun din, no. Naku, masama rin ang reputasyon nito. Ang katunayan, ang kanyang mga kapwa, kasamahan sa profesyon, may tawag sa kanya. Ano Hindi po, ko lang attorney? sasabihin. Kasi pag sinabi ko, alam mo na eh. Oo. Basta may pangalan siya, masamang pakinggan at karugtong sa kanyang pangalan. So anyway, ganun din ang kanyang kung madali sabi, opportunista din na ginagamit ang mga pagkakataon upang pangsarili nila ang pagsilbihan nila. O madali sabi, Carlo, yan ang pinakabuod. Kasi napakahaba niya, kaya hindi na, wag na natin basahin, iniksiyan na lang natin. Yan ang problema sa ating bansa, sabi ko nga. Madami ho yan. Maniwala kayo, puntang dami. Punta ka dyan sa Kongreso, naku, marami dyan. Punta ka dyan sa Senado, marami din dyan. Kahit na sa pribadong sektor, papasok para makinabang, marami ho yan. Yan, lalong dumadami ho sila eh. Kaya kailangan kayong mga kababayan natin, maging kayo po mapanuri at tinatawag. Ayan. Pag-aralan nyo maigi ang mga record niyan. Tanungin nyo yung mga sarili, yung mga ngayon na ngayon, kung pumuporma, ito bang mga ito? Number one, nakinabang ba ito ng panahon ng administrasyon, yung nakaraan? Pangalawa, ito bang mga ito? Nagsalita ba ito? Pabor o laban sa gobyerno? Kaugnay sa pag-aaresto? Pangatlo, ano namang nalalaman ito? Hindi kaya pag ito inilagay natin, gano'n naman kung ano ang kanyang reputasyon na masama, pagpapatuloy niya. Gano'n ang pag-aralan po niya. Ayan ang ating pinakabuod ng artikulo sa The Manila Times. Ayan. Abangan din natin, Attorney Sal, yung mga sagot Ay, ng nahulaan ating mo mga ba? komento. Nahulaan mo ba?